Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Okay, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Araw ngayon ng Sunday. So, ating gawain ay worship night. Ngayon, sa mga hindi po nakasimba kanina, lalong-lalo na ay maulan sa ibang mga lugar, tulad sa amin. Huwag po kayo mawala ng pag-asa dahil makakapakinig pa rin tayo ng salita ng ating Panginoon. Yun, bago po tayo magsimula, shoutout muna po sa mga taga-YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please paki-like, share, and subscribe po ang ating CDCM Reunited The Enlightened Ones. Okay, sa ating pagsisimula, tinatawagan ko po ng pansin ng ating opening song. Wala pong iba kundi si Sister Baby Joy de la Cruz. Change my heart, oh God, make it ever do. Change my heart, oh God, may I feel like you. Change my heart, oh God, make it ever do. Change my heart, oh God, may I feel like you. You are the Father, I am the clay. Hold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever do. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the Father, I am the clay. Hold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, we could ever do. Change my heart, oh God, may I feel like you. Okay, maraming salamat Sister Baby Joy sa napakagandang awitin na inawit mo sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkatipon-tipon muli upang makapag-aral o makapakinig ng salita mo, Panginoon. Naway gabayan niyo po kami at i-bless niyo po ang lahat ng mga nandito sa Team Talk, Messenger, and sa mga tagapakinig sa ating YouTube channel. Naway ikaw po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa aming ginagawa sa araw-araw. Panginoon, salamat po sa mga blessings na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw at salamat po sa kalakasan ng aming katawan at naway i-bless niyo po, Panginoon, ang may mga sakit sa gabing ito, kilala man namin o hindi. Naway ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila at
magpagaling sa kanila, lalong-lalo na po yung mga hindi kaya pumunta ng hospital dahil sa kawalan ng financial. Panginoon, salamat po sa kabutihan niya sa amin. At naway, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan sa isip, sa gawa at sa sinadya man o hindi sa aming mga kapwa. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan sa mga pagsubok, aming suliranin. Sa iyo lang po kami dumudulog, sa iyo lang po kami umas. Ikaw lang po ang makakapagsolusyon ng aming mga problema, mga aming sa aming buhay. Maraming salamat aking sabat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so bago po tayo ang nakamahalagang gawain, sino po ba dyan ang ay maganda. Diyan po kayo, testimony, malaya lang po kayo na isin sa comment box at maraming mga kasamaan. Okay, wala po ba? Okay, kung wala po ay tayo na po ay dadako sa ating praise and worship. Ayan, tinatawagan ko na po ang ating praise and worship. Magandang oras na po sa ating Panginoon ngayon. Kasama po natin purihin ang kanyang pangalan. Hindi po makakalang sa atin kahit malayong tayo. Purihin po natin ang Panginoon. Huwag natin pong ikahiya. Purihin ka tayo. Purihin sila. Purihin ka sa walang atin pong ipalakpak po natin ating mga kamay. Kahit nasan tayo ngayon, huwag tayong mahiya. Purihin po natin ang Panginoon ng buong puso. At atin pong awitin. Halina sama-sama. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Halina sama-sama. Halina sama-sama. Pawinan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas sa iyaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Oh, purihin ka ninyo. Praise you, Jesus. Awitin po natin. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak
pag-ibig. Yes, Lord. Pinalay mo sa amin, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. Bless you, Jesus, Panginoon. Salamat. Walang higit, Panginoon. At walang magkakapantay sa iyo, Panginoon. Ito po yan, Panginoon. Kayo po ay aming awitan at purihin, Panginoon. Sambal ka na. Purihan ka po namin. Mga batid, awitan po natin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Yes, Lord God. Di kayang ilarawan ng kandakilan mo. Kulang ang lahat ng wala. Yes, Lord. Kulang maging mga salita upang ilaya ang kabutihan mo. Mga kapatid, awitin po natin siya. Awitin ko man. Hallelujah. Lahat ng awit sa mundo. Hallelujah, Jesus. Di kayang ilarawan ng kandakilan mo. Kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ilaya ang kabutihan mo. Wala nang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, yes, Jesus. Awitan po natin, mga kapatid. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, papantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang nakakahadlang, Lord. Mapagpulihan ka namin. Salamat sa oras na ito, Lord, na pinagkaloob sa atin. Salamat na dito kami para magpuli sa iyo. Maluwalhati ka, Lord, sa iyong banal na trono. Luwalhati lang iyong pangalan.
ating praise and worship. Bago po tayo dumako sa ating pinakamahalagang gawain sa gabing ito, shoutout muna po ulit sa ating YouTube channel sa CDCM Reunited Enlightened Ones. Patuloy nyo po i-like, i-share, at i-subscribe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please pakisubscribe po para po kayo ay patuloy na makapakinig ng salita ng ating Panginoon. At dito rin sa Messenger, ayun, shoutout po. At lalong-lalo na po dito sa ating Team Talk. Okay, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita sa gabing ito. Pero bago po yon, naway tumimo sa ating mga pustisipan ang mapag-aralan sa gabing ito. Naway ma-apply din natin sa pang-araw-araw na buhay at may-share din natin sa ating mga kapwa. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Pero tinatawagan ko na po si Brother Joseph Agnet. Good evening uli mga kapatid kay Kristo. Maraming salamat sa Diyos na buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay pagkat binigyan niya uli ako ng pagkakataon upang ako ay makabahagi ng kanyang salita sa gabi pong ito sa ating worship night. At maraming salamat sa Panginoong Diyos na buhay pagkat napakabuti niya. Ang kanyang pag-ibig ay talaga namang hindi nagmamaliw. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig at patuloy siya na nagbi-bless sa mga buhay natin. No? Maraming salamat pagkat talagang pinaparamdam niya sa atin na siya ay Diyos ng pag-ibig. At patuloy niya na pinaparamdam na tayong mga kanyang anak ay dapat ay makapakinig palagi ng kanyang salita. At napapasalamat ako kasi muli niya akong gagamitin upang magpuri at makapagpakinig tayo uli ng salita niya. At nawa ay ang Diyos ang siyang mapainggan natin at huwag kayong magsawa kasi na ako yung palagi niyong naririnig umaga sa morning devotions, sa mga evening devotions, sa worship night, Team Talk devotions, ako yung inyong narinig. Pero sana, hindi kayo magsasawa sa boses ko. Ang pakinggan po sana natin ay ang boses ng Diyos sa ating puso. Mas lalo ang kanyang mga salita na ating napapakinggan. No? Pagkat napakabuti ng Panginoon, pagkat patuloy siya na nabibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay kanyang pagpalain ng kanyang mga salita. Hallelujah, Jesus. So, sa gabi pong ito, ang ating pong pag-uusapan na salita ng Panginoon na ating muni-munihan ay manggagaling sa Book of John, sa John chapter 15 verse 13. Na ang sabi doon, greater love has no one than this, that to lay down one's life for one's friends. Yan. Ulitin ko. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Yan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito muli kami upang kami magnilay-nilay ng iyong mga salita. Hayaan mo ng iyong mga salitang ito ay aming maintindihan ng buong puso at aming itong may sa pamuhay at aming din ma-share sa ibang mga tao. Hayaan mo po na ang iyong lingkod na magsasalita sa oras na ito. Gamitin mo po ako maitili at hayaan mo na tanging salita mo lang ang aming mapakinggan. Salita mo lang na tumimo sa aming mga puso ang aming maintindihan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ito kong ang panalangin. Amen. Greater love has no one than this. Pagmamahal. May isang magkaibigan, isang mahirap at isang mayaman. Yung mahirap, lalaki, nandoon sa lansangan, may maliit na bahay kubo, maliit pa, no? Mayroon siyang bahay kubo na siyang tinitirhan niya araw-araw. Siya ay namumulot ng mga basura, namumulot ng mga kagamitan,
upang kanyang ibinebenta at ito ang kanyang kinakabuhayan. Minsang araw, namulot siya sa isang bahay ng mga lata, bote na naiukalat. Ngayon nakilala niya ang kanyang kaibigan, yung anak ng may-ari sa bahay na yon. At mula noon naging magkaibigan sila. At mula noon din yung kaibigan niya na ito ay palagi siyang tinutulungan. Binibigyan ng pagkain, binibigyan ng tulong ng mga pangailangan niya. Hanggang nagkasakit itong lalaki, siya itong mayaman na babae ay palagi niyang binibisita, palagi niyang binibigyan ng mga yung mga abosto ng mga pagkain niya. Ang mahirap, yung ina ng mayaman na ito ay mata pobre or magaling manghamak ng mga tao na hindi niya ka-label. Magaling siya ay talagang nanghahamak sa mga mahihirap na tao. Kala niya ay basura lang sila. Walang alam kasi hindi nakapag-aral. Walang silbi kasi nandun lang sa squatters. Mabaho ang tingin niya sa kanila. So as in, na pinagbabawalan itong anak na ito, itong anak niya, na puntahan ng kanyang kaibigan na mahirap upang tulungan. Palagi niyang pinapagalitan, palagi niyang minamaliit yung lalaking ito. Itong kaibigan ng kanyang anak. So, dahil dito, pero kahit ganun, itong kaibigan na ito ay palagi pa rin na kahit suway niya ang kanyang ina, palagi niya pa rin pinupuntahan ang lalaking ito. Binibigyan pa rin ng patul ng mga abasto, binibigyan pa rin ng tulong. Itong lalaki, hindi naman niya kung minsan tinatanggihan niya kasi hindi siya yung abusadong tao. Niya naman na kaya kong magtrabaho, sabi niya. So, ganun. Sa kabila pala ng pagkamahamakin ng inang ito, itong ina ng babae ay meron pala siyang naging problema. Yung anak ay itong ina na ito na meron siyang nagkautangan, natalo siya sa sugal, nagsugal siya at natalo siya, nangutang ng pera na malaki. Iyon palang nautangan niya ay isang maton. Isa palang talagang kaya niyang pumatay dahil lang sa utang. Minsang araw na pumasyal itong mayaman na babae, pinasyalan niya yung kanyang mahirap na kaibigan. So, ganun. Nandun sila, nag-uusap hanggang biglang nakita ng lalaki yung sumusunod na lalaki dito sa babae. Nung paalis na sana sila, bigla silang binaril. Nung ginawa ng mahirap na ito, ikinover niya ang kanyang sarili at siya ang napuruhan ng bala at namatay. Dito natin makikita na minsan sa buhay, dumarating ang pagkakataon na hinahamak natin ang isang tao dahil ang alam natin wala silang kwenta, wala silang silbi. Pero hindi natin alam na sila pala ang mas malaki ang magiging papel sa mga buhay natin. Akala mo na yung estudyante mo, halimbawa teacher ka, mas mataas ka na sa kanya, mas marami ka nang alam sa kanya. Kasi ikaw ang teacher, siya estudyante pa lang. Hindi mo alam na may mas alam pala siya kaysa sayo. Na siya pala ang magiging solution ng magiging problema mo. Kaya nga nung namatay yung kaibigan niya, itong babae na ito, yung ina ay nagsisi. Kasi nalaman niya na yung kaibigan na yung itong hinamak niya ay kung hindi dahil sa kanya, ito sanang babae ang namatay. Yung kanyang anak sana ang namatay. Pero dahil sa kadakilaan ng pag-ibig ng kaibigan na to sa kanyang kaibigan na kahit siya ay mahirap, sinakripisyo niya ang kanyang buhay
para sa anyang kaibigan. Mga kapatid, sa buhay natin, once in our life, naranasan natin ito. Sa ano pamaraan? Sa pamagitan ni Kristo. Si Kristo na ating kaibigan, na palaging kumakatok sa puso natin, na nagsasabi, buksan mo ang puso mo at papasukin mo ako sa buhay mo. Si Kristo na namatay sa krus, kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. The wages of sin is death. But because of Jesus Christ's death on the cross of Calvary, nagbago ang desisyon na yan, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Imbis na tayo ay mamamatay panghabang buhay, mapupunta tayo sa kamatayan ng ating espiritu, at yung ating kaluluwa ay maghihirap magpakailanman hindi na. Kasi hinugasan na ni Kristo ang mga kasalanan natin at tayo ay nasave na. Bayad na tayo sa ating pagkakautang sa ating kasalanan. Dito natin makikita na si Kristo ay isang kaibigan na tapat. Kaibigan na mapagbigay. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Kanyang ibinigay ang kanyang katawan upang siya ay pahirapan para sa atin. Kanyang ibinigay ang kanyang sarili upang tayo ay hindi na maghirap. Kaya kung iniisip natin, wala tayong dapat ipagmayabang. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Na ginawa na ito ng Diyos. Ginawa niya na ang lahat para wala tayong ipagmayabang. Hindi natin masasabi na masisave tayo dahil napakabuti ng gawain natin. Masisave tayo dahil meron tayong mga ministries. Na masisave tayo dahil tayo ay isang preacher. Tayo ay isang umaawit. Tayo ay lingguhan na nasa church. Masisave tayo kasi palaging malalaki ang offering natin sa church. Masisave tayo dahil palagi tayong tumutulong sa lahat ng gawain ng church. Masisave tayo kasi kung may nakikita tayong mahirap na tao, tinutulungan natin. Ang daling gumawa ng kabutihan, pero hindi dyan ang sukatan ng pagkasave. Ang noong kasukatan ng pagkasave ay ang tanggapin si Kristo sa buhay mo. Tanggapin siya sa buhay mo at hayaan mo na maramdaman mo ang paghugas niya ng iyong mga kasalanan. Humingi ka ng tawad sa ating Panginoon at ikaw ay kanyang papatawarin. Kanyang lilinisin ang ating mga karumihan. Kanyang lilinisin ang ating mga kasalanan. Pagkat siya ay namatay para sa atin. John 3:16 says, For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, for whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mga kapatid, napakaswerte natin na meron tayong isang kaibigan na Kristo, na Hesus Kristo, na Jesus ang pangalan, na siyang namatay para sa atin. Wala tayong maipagmalaki sa ating Panginoon. Wala tayong ipagmalaki sa Kanya. Na dapat masisave tayo kasi palagi tayong nagsisimba. Na dapat maisave tayo kasi palagi tayong nagbibigay ng malaking offering. Wala nang ganun. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil kay Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo na ngayon ay gumaling sa kasalanan na yan, nabayaran ang ating kautangan sa kasalanan na yan.
ang gawin lang natin, dapat tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Kaya nga, sabi ko kanina, simple na bagay-bagay sa ating buhay. Huwag ka dapat magmataas sa isang tao. Kasi hindi mo alam kung ano rin ang magagawa niya para sa'yo. Mas lalo kung ang tao na yan ay talaga namang siya ay napaabuting tao. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Ang gusto niya lang ay mapansin mo na meron siya. Kahit nga simpleng kan lang itong mga aso di ba nakakatulong siya kung yung marami ng kwento about kay Bantay, yung about sa kanyang kadakilaan na aso na kanyang ibinigay ang kanyang kakayahan upang hindi lang kainin ng ahas o hindi lang tuklawin ng ahas yung anak ng kanyang amo. Sa huli parang siya pang naging may kasalanan. Kala nila kinagat ng aso yung bata. Hindi pala. Meron pa siya palang pinatay na ahas. Di ba? Kung minsan we are judging ang isang tao dahil lang sa anyang itsura, dahil sa anyang pagkatao, pero hindi mo alam na mas mabuti pa siya sa'yo. We need to make humble ourselves always. We need to make ourselves nakapantay ng iba. Kahit alam mo na mas matalino ka, gawin mo pa rin ang sarili mo na mas nakapantay ng ibang tao. Gawin pa rin natin ang ating buhay nakapantay nila. Huwag kang manghamak pagkat darating ang panahon na ang mga hinahamak mo ay mas malaki pa pala ang may tutulong sa iyo. Hindi mo masasabi na ikaw ay walang kailangan sa isang tao kasi lahat tayo ay dapat nagtutulungan sa bawat isa kasi may kahinaan ang bawat isa. Pero si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, ito ang dapat nating pagkatiwalaan. Ito ang dapat nating maging modelo sa ating buhay. Siya na Diyos na makapangyarihan, siya na Diyos na kadakadakila ay namatay para sa atin. Kaya mga kapatid, nawa ang salita ng Panginoon ay ating may sa puso. Hayaan natin na si Kristo ay mas lalo nating maintindihan ang kanyang ninanais na gawin natin. Ang tanggapin siya at tignan ang kanyang nagawa sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kasi isa siyang kaibigan na namatay upang tayo ay masave. Tayo ay magkaroon ng second chance of second life or magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa ang simpleng salita ng Diyos nating napainggan ay ating maintindihan, may sa puso. Ating itong ilagay sa ating buhay na dapat make ourselves humble always. Mas lalo kay Kristo. Huwag tayong magmataas sa Diyos. Gawin natin na magpaumbaba always kay Lord. At gawin natin kung ano ang mga pinapagawa niya sa atin. Kaya dapat lang natin ding suklihan ang kanyang nagawa sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pagsilbi sa kanya ng may buong katapatan at may buong katotohanan. Na hindi mo lang ginagawa ang pagsilbi mo sa kanya dahil ito ay trip mo lang or ito ay gusto mo lang dahil gusto mo lang na ipakita na magaling kang umawit. Na gusto mo ipakita na kayang-kaya mo itong gawin. Kundi gawin mo ito dahil sa Panginoon. Gawin mo ito dahil para sa Kanya. So, sana ang salita ng Diyos
na ito ay isa pamuhay natin. At yun nga sabi ko kanina, magpakumbaba tayo palagi sa ating kapwa. Huwag kang manghamak pagkat di mo rin alam ang kayang itulong ng iyong kapwa barang araw. Hindi mo alam kung anong magagawa niya rin para sa iyo. Magpakumbaba ka at tignan mo na ang buhay mo ay talagang nakapantay rin sa ibang tao. Huwag kang mamaliit. Huwag kang manghamak na kahit nakikita mo na mas talagang agrabyado siya kaysa sa'yo, huwag mong ipakita ang iyong pagkamahamakin, kundi magpakumbaba ka pa rin at tulungan mo siya kung ano man ang dapat mong maitulong sa kanya. At darating ang panahon na tutulungan ka rin niya sa mga dapat niyang itulong sa iyo. Magkaisa tayo sa pananampalataya, magkaisa tayo na magtulungan sa bawat isa. Magkaisa tayo na isagawa ang nais ni Kristo sa ating mga buhay. Maraming salamat at nawa ang salita ng Diyos na ito ay ating mas lalong pag-aralan at mas lalo nating intindihin. Muli nating basahin ang John 15:13 at ang whole chapter ng John 15. At marami tayo ditong matututunan. Maraming salamat at ang Diyos ang mapapurihan sa bawat isa sa atin. Magandang gabi. To God be the glory. Okay, maraming salamat, Brother Joseph, sa napakagandang mensahe na ibinahagi mo sa gabing ito. Nawa ay tumira sa ating mga puso-isipan, pag-aralan sa gabing ito. Ayun, so tulad ng sabi ko kanina, may apply natin sa pang-araw-araw at may share din natin sa ating mga kapwa. Ayun, so puro is kung ano ba, sa ano bang salita. Actually, marami na ako napakinggan na ganun sa YouTube na syempre dahil sa mayaman sila tapos tayo ay mahirap. Kumbaga, hinahamak tayo o parang yung mga salita na mga hindi maganda pero tayo ay nakakaintindi, nakakaunawa din. Kumbaga, hinahayaan lang natin kasi sabi natin si Lord na lang ang bahala. Ayun. So, dahil doon sa pangyayari ay kung sino pa yung hinamak, siya pa yung tumulong o nagligtas sa imbis na yung anak ang mamamatay, kumbaga handa niyang binuwis o siyang nag-sacrifice. Yung kaibigan ang nag-sacrifice ng kanyang buhay. Talagang binuwis niya ang kanyang buhay. Ayun. So, nawa ay marami po tayong natutunan sa gabing ito. At, yun. So, sa mga ka-YouTube channel, yun, nawa ay napakinggan natin ang mensahe na minarating sa atin ng ating kapatid na si Brother Joseph. So, yun. Bago po tayo magtapos sa ating gawain sa gabing ito, shoutout ulit sa mga tagapakinig natin sa ating YouTube channel. And then, patuloy nyo po i-like, i-share, at i-subscribe ang ating YouTube channel. Kung mayroon po kayong comment o suggestion, isend sa ating comment box at pabasahin po yan ng ating mga kasama. Okay, sa ating pong pagtatapos ay tinatawagan ko po si ating na may Siri Rosimbien at susundan po yan na closing prayer ng ating speaker sa gabing ito. Yan, ako po ay sabing ito, Miss Annalyn Uli. Magandang gabi and God bless po sa lahat. Good night.
Oh Lord my God, when I am awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, where joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos na buhay, maraming salamat sa iyong mga salita naming napainggan ngayong gabing ito. Maraming salamat pagkat iyo kaming pinaalalahanan na magpakumbaba palagi at huwag manghamak ng iba.
Maraming salamat sa buhay na ibinigay mo para kami ay ma-save sa aming mga kasalanan. You are a really friend. You are a truly friend of us, Lord God. That you gave your life for us, Lord God. Maraming salamat sa buhay na yan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa buong gawain ito na iyong ginabayan, Panginoon, at ikaw ang tumulong sa amin hanggang ito ay natapos. Panginoon, ikaw po ang siya mapupurihan sa aming mga buhay. Hinihiling po namin ng iyong pag-bless patuloy sa aming mga buhay at sa aming pagtatapos na ito. Nawa aalis kami sa platform na ito na may kagalakan sa aming mga puso at may bagong pag-asa sa aming mga buhay na dapat naming harapin ang hamon ng buhay na may katapatan sa iyo, Lord God. Na may kapit kami sa inyo, Panginoon, pagkat kayo ay hindi bibitaw sa amin, Lord God. Maraming salamat. Maraming salamat. At sa gabing ito naming pamahinga, hayaan mo na matulog kami ng may buong peacefulness sa aming mga puso. At bukas ng umaga ay babangon kami na may panibagong lakas, may bagong pag-asa na kaya naming harapin ang bagong buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng iyong mga nagawa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.